namin Diyos, marami pong salamat, Ama, sa unang pagsamba namin sa panibagong taong ito. Sinasalubong mo kami ng iyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng aming mga pag-aawitan. Pinadarama mo, Ama, ang iyong pagmamahal. Nililingap po ang aming mga puso. Palibhas ay nababatin mo kalagayan ng buhay namin sa panahong kasalukuyan. Salamat po. Salamat ng marami, Ama. Hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang lagi po kasama at patnubay namin sa aming buhay. Mahirap man ang maglakbay, sa tulong at awa mo, natatawid namin ang bawat araw. Tinatanggap ang iyong mga biyaya. Payak na namumuhay ang iyong mga lingkod. Maligaya sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Nagsisika na mabuhay sa pagsunod sa iyong mga aral. Dakilang biyaya sa buhay namin ang ganito, o aming Ama. Salamat ng marami. Pakitanggapin mo po kami. Patawarin ang aming mga sala. Tanggapin mo po, Ama, ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, pamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon. Hanggang ngayon, narito pa rin kami. Salamat sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin. Sa pagpapalakas mo sa amin sa panahon ng panghihina. Sa pag-aliw sa amin sa panahon ng kalumbayan. Salamat ng marami, Panginoong Hesus. Hindi mo kami pinababayaan. Urihin ka aming Panginoon. Sinasamba ka po ng aming mga puso. Maawa ka po. Huwag mong iwan ang aming pagtitipon. Mamalagi ka sa piling namin hanggang sa matapos po ang aming pagsamba. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mga aral na kanilang itinuro sa amin. Patuloy na sinasariwa namin sa ganitong mga pagsamba. Mamalagi pong tanglaw namin, gabay sa mga paglalakbay patungo sa aming kaligtasan. Pakihanda mong lubos ang aming mga puso. Maging sapi kami sa pakikinig. At sa lahat, patuloy namin itong ibuhay. Pagkalang po namin inihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga mahal na kapatid, bagong taon na naman, kapag sumasapit po ang ganitong panahon, karaniwan na sa maraming mga tao na maghangad na magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay tungo sa ikabubuti. Nagsisikap sila at nagtatrabaho ng mabuti para matupad kanilang mga pangarap. Iba't iba ang pinaglalagakan ng tao ng pag-asa at tiwala. May mga taong nag-uukol ng malaking panahon at pagod para magkamal ng maraming salapi. Pero namang mga taong nagsisikap na madagdagan ang kanilang mga kaalaman at karunungan
na makatutulong para sa ikatutupad ng kanilang mga panukala sa buhay. Meron namang nagsasandig ng kanilang pag-asa sa mga taong may kapangyarihan at impluensya. Subalit ang nakalulungkot, mga kapatid, ay madalas na nauuwi lamang sa pagkabigo at pagkadismaya ang kanilang mga puhunan at sakripisyo. Gayunman, ang Biblia po ay nagtuturo ng tama at matalinong paglalagak ng pag-asa at tiwala upang tiyak na magkaroon tayo ng maliwanag na hinaharap. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit po sa lahat, sa buhay na darating sa araw ng pag-ukom. Kanino po inaakit ng mga apostol ang bawat isa sa atin? Na maglagak ng tiwala patungkol sa ating ikabubuhay. Ayon sa Hebreo 13:5, sa pangako ng Diyos at hindi sa pera. Kaya nga, anong tagubilin ng mga apostol noon pa sa mga Kristiyano? Sabi ng Biblia, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Hindi po natin sinasabi na ang pera per se ay masama o hindi mahalaga. Wala rin pong mali sa pagsisikap upang umunlad at yumaman, lalo pa sa malinis at tapat na kaparaanan. Talaga po namang kailangan ng tao ang salapi upang mabuhay sa mundo. Alin ang masama at mali? Kung dahil po sa paghahangad ng maraming kayamanan, ay gumawa na ng kahit labag sa batas o iligal na paraan. Ang malungkot, pababayaan ang paglilingkod sa Diyos, pababayaan ang pagsamba. Dahil sa inuna yung trabaho niya, dahil ang isip niya, kailangan niya yung sweldo, kailangan niyang kumita. Di ba? Yun ang masama. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan eh. Kasi karaniwan nga ang tao dahil sa paghahangad ng salapi, ginagawa ang lahat. Kahit masama sa paningin ng Diyos at ng tao. Kaya ano ang tagubilin sa atin? Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Dahil dito, ano po ang dapat maging sandigan ng buhay ng mga Kristiyano? Ang itinuturo ng Biblia, ang pagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos natin ilagak ang ating pag-asa sa buhay na ito. Bakit sa Diyos tayo dapat lubos na magtiwala? Ang sabi ng Biblia, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ano ang bentaha ng ganap na pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang pangako? Hindi tayo magkukulang, mga kapatid, ng anumang mabuting bagay na kailangan natin sa buhay na ito. Sapagkat tiyak na matutupad ang kanyang pahayag, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Karanasan natin ito, mga kapatid, sa buhay na ito. Ano katunayang makapagtitiwala tayong lubos? Sa kapangyarihan at pangako ng Diyos na hindi na tayo pababayaan. Ano ang tiyak na gagawin ng Diyos sa mga tapat niyang mga lingkod sa panahon ng kahirapan o paghihikahos? Sabi ng Biblia sa awit 37, kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdaraw. Hindi tayo madadamay sa sumpa ng Diyos sa daigdig. Yung nagdarahog kasi, nagkukulang ka na sa pagkain, oras ng pagkain, wala kang makain. Diba? Ang mga lingkod ng Diyos na nasa pagsunod, hindi mangyayari sa Kanya. Hindi tayo matatamay sa sumpa ng Diyos sa daigdig. Hindi tayo magkukulang ng anumang kailangan natin sa panahon ng krisis at tagutom. Hindi lamang yan. Ano pa ang matitiyak ng mga lingkod ng Diyos na wasto ang gawain o matuwid? Sabi ng Biblia, ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ng Panginoon. Hindi itatakwil. Sila'y
iingatan magpakailanman. Mga kapatid, napakadelikado na ng mundo. Di ba? Dahil sa mga kaguluhan. Napansin ba niyo? Palala ng papalala ang mga kaguluhan sa mundo, mga digmaan, mga terorismo, mga pag-aaklas. Sa loob mismo ng isang bansa, sila-sila'y nag-aaway, naglalabanan. Bansa laban sa bansa, may digmaan. Ang mga kalamidad ay malalakas at lalong dumadalas. Mga hindi pa nangyayari na nakikita ng ating mga mata na nangyayari ngayon. At yung pagkalat ng iba't ibang karamdaman. Gayunman, wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Kaya kung hangad po natin ang ating buhay ay mapuno ng pagpapala at kapayapaan sa panibagong taong ito at sa lahat ng sandali ng ating buhay, dapat tayong matatag na magtiwala at umasa sa Diyos. Kung nais nating makatawid araw-araw sa gitna ng maraming kapamakan at panganib, sa Diyos tayo laging mga loob tumingin ng saklolo. Ano ang kondisyon na itinakda ng Diyos? Upang pagpalain niya ang kanyang mga anak, matupad sa atin ang mga pangakong ito na binabanggit sa atin. Sa Deuteronomio 28:1-5, ang sabi ng Biblia, kung susundin lamang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Napansin ba niyo yan? Mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong Panginoon. Kung susundin, pag sinabing kung, kondisyonal. Dapat sundin natin, tuparin natin ang lahat ng mga kautusan ng Diyos. Pagkatapos matutupad yung pangako, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Ano-anong pagpapala? Ang sabi ng Biblia, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, pasaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Ano lamang ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Saan man tayo naroon at saan man tayo makarating, ang pagpapala ng Diyos ay isa sa atin. Susundan tayo ng pagpapala ng Diyos. Pagpapalain niya ang lahat ng pinagkukunan ng ikabubuhay, ang hanap buhay, ang negosyo, ang bukid o farm, o ano man yan na pinagkakakitaan. Anumang pagpagala ng kamay ng lingkod ng Diyos na nasa pagsunod, babasbasan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa anumang pagpatungan ng inyong mga kamay. Mga kapatid na kabataan, sa palatayanan sana ninyo ito. Sa Diyos ninyo ilaga ang inyong pag-asa. Meron kayong mga pangarap sa buhay. Pagpanatan ninyo, sa Diyos ninyo idulog. Ito sana ang matupad sa buhay nating lahat. Hindi lamang po sa panibagong taong ito, kundi sa lahat ng panahon ng ating buhay. Kaya bago tayo makinig sa kanino man, o bago tayo maakit sa dikta ng ating pakiramdam, maling akala, makinig muna tayo at sumunod sa kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos. Sa gayon ay matutupad sa atin ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan at ibubuhos niya sa atin ang kanyang mga pagpapala. Sa kabilang dako, sinong tiyak na sa halip na pagpapalain ay susumpain ng Diyos? Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa araw ng paghuhukom. Sa 15-20, ang sabi ng Biblia, kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin, pararating ng Panginoon sa iyo ang sumpa. Ang pagkalito, pansinin niyo, ang pagkalito at pagkabigo sa lahat ng iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at mapuksa.
Mga kapatid, huwag nating subukin pa na masumpa ng Diyos. Napakahirap mabuhay sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Anumang pagsisikap na gawin ng sino mang may sumpa ng Diyos ay hindi magtatagumpay, kundi pawang kabiguan. Tiyak na madadamay siya sa mga nakapangingilabot ng mga pangyayari sa mundo, mga kalamidad, mga iba't ibang karamdamang kumakalat sa mga kaguluhan, sa mga digmaan. Walang ligtas na dako na maaari niyang puntahan. Higit sa lahat, sa araw ng paghukom, tiyak na mabubuwal siya at mapupuksa sa pamamagitan ng apoy. Mga mahal na kapatid, ito po ba ang pipiliin nating buhay? Wag po mga kapatid. Piliin natin ang buhay sa piling ng Diyos. Isang buhay na pinagpapala niya sa pamamagitan ng ganap na pagpapailalim at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ano pang dapat isaalang-alang ng mga lingkod ng Diyos upang hindi magdanas ng kahirapan o kakapusan? Ano-ano ang dapat iwasan ng mga tao ng Diyos upang hindi bumagsak ang kabuhayan? Una, ang katabaran. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, bawal ang tamad. Di po ba mga kapatid? Alam na alam nyo yan. Doktrina yan. Galit at laban ang Diyos sa mga taong tamad. Ano katunayan? Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan, sa 9 hanggang 11, hanggang kailan tayong taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Totoo ito mga kapatid. Miserable ang buhay ng taong tamad at ng kanyang sambahayan. Kahit pa sabing pamamanahan ka ng malaking kayamanan, tiyak na lahat ng ito'y mauubos kung wala kang gagawin upang ito'y paunlarin at palaguin. Di ba? Ang mga magulang po, lalo na ang mga padre di pamilya, yung mga ama ng tahanan, ang una po na dapat na masipag at matyaga sa pagtatrabaho. Pagkatapos ay isalin nila ang katangian ito sa kanilang mga anak. Nakikinig sana ang mga kabataan. Bukas makalawa, kayo ay mag-iisip ng lumugar sa buhay may asawa. Lalo na ang mga lalaki. Magpakasipag. Sino pa ang hindi uunlad? Manapay tiyak na babagsak sa kahirapan. Sabi ng Biblia sa 21:17, ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi sasagana. Paano uunlad at yayaman ang sinuman kung gagastusin lang niya ang lahat ng kanyang kinikita sa makamundong pagnanasa, sa kalayawan, at sa iba't ibang bisyo? Gaano karaming mga taong naging mayaman na sana, subalit bumagsak sa karukaan dahil naging sukapa sa sugal o sa alak at droga. Ilan na ang pamilyang dating masaya at masaganang nabubuhay, subalit dahil sa pakikiapid o pangangalo niya, ay nasadlak sa pagdurusa at naging kawawa ang kalagayan. Kanilang dating malaking kayamanan, maraming mga ari-arian ay nangawala, naubos at nasayang lamang. Ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po dapat mahawa ng ganitong uri ng masamang pamumuhay ng mga tao ng sanlibutan. Ang mga biyayang tinatanggap po natin mula sa mga pagpapala ng Diyos ay gamitin po natin para sa ikabubuti, ikauunlad ng ating buhay. Higit sa lahat sa ikauunlad ng ating buhay espiritual. Ano po ang sinasabi ng ibang mga kapatid? Mahirap lang po kami. Sana pagpalain din kami ng Diyos. Ibig bang sabihin mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay kayamanan lang? Na kung hindi ka mayaman, kung ikaw ay mahirap lang, ay hindi ka na pinagpala ng Diyos. Kaya mo nasasabi, sana pagpalain din kami ng Diyos. Aba, hindi.
Maaari bang maging mapalad ang tao kung mahirap lamang o karaniwan lamang ang pamumuhay? Opo! Sa Kawikaan 17:1, ang sabi ng Biblia, kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan. Mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Mga kapatid, ang kayamanan ba ng taong masama ay pagpapala ng Diyos? Ba hindi. Paano magiging pagpapala ng Diyos ang kayamanan ng tao na mula sa pagnanakaw, mula sa suhol, sa pagpatay, o galing sa korupsyon o pandaraya? Ang Diyos ay hindi konsentidor sa masamang gawain. Ang Diyos po ay laban at galit at sinusumpa niya ang taong masama. Kaya nga kahit papanay ang handaan at pagdiriwang nila, di ba? Sabi ng Biblia, kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan. Mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Hindi dahil sila'y lagi nakikita nating panay ang kainan, handaan, pagdiriwang nila. Kala mo masasaya, pero hindi pagpapala ng Diyos. Tingnan ninyo ang kanilang buhay ng mga taong nabubuhay sa kasamaan. Opo, maraming nabubuhay sa kasaganaan, mayayaman, nakukuha nila gusto nila. Pero pag tinignan ninyo ang kanilang buhay, ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, magulo. Ang totoo, hindi sila masaya. Sino ba tinutukoy ng Biblia na kahit simple lamang ang buhay, subalit pinagpapala ng Diyos? Kawikaan 15:16, sabi ng Biblia, ang mahirap na gumagalang at sumusunod sa Panginoon ay mas mainam kaysa mayamang panahirap naman ng kalooban. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, mas gugustuhin nyo bang maging mayaman pero magulo ang pamilya? Walang kapayapaan at laging nag-aawayan? Marami pong pamilyang masagana ang buhay, subalit broken family. Sapagkat panay kalayawan at bisyo ang inaatupag. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang mahirap na gumagalang at sumusunod sa Panginoon ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap ang kalooban. Hirap ang kalooban dahil sa mga problema sa tahanan. Magulo, walang kapayapaan. Ang mga anak ay malalayaw at nasasangkot sa mga gawaing labag sa batas. Kaya alin ang tunay na pagpapala ng Diyos? Ang kapayapaang kaloob ng Diyos. Ito ang pagpapalang tinanggap ng maraming tunay na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit mahirap lamang at payap ang kanilang pamumuhay, subalit masaya, payapa ang kanilang tahanan. Hindi sila nagkukulang ng anumang kailangan sa tahanan sapagkat ang buong sambahayan pinagpapala ng Diyos. Sapagkat mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, gumagalang at masunurin sa Diyos. Masisigla sa mga pagsamba at namumuhay na malinis at matuwid. Kaya nasisiyahan ng Diyos na tinatanaw ang kanilang sambahayan. Kung ang Diyos ay nasisiyahan at nalulugod, tiyak na pagpapalain. Tiyak na matutupad yung pagpapalang ipinangako ng Diyos na binanggit sa atin kanina. Kahit saan tayo magpunta, susundan tayo ng pagpapala ng Diyos. Huwag kang maghahanap ng pagpapalang kayamanan. Ibibigay ng Diyos yung tunay na pagpapala. Kasama yan. Salapi. Sapagkat kailangan natin ng salapi para mabuhay. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Ang importante, tanggapin natin yung tunay na pagpapala ng Diyos. Yung pagpapala na kasama ang kapayapaan, kaligayahan sa ating pagkataong loob. Isang buhay na maligaya sa piling ng Diyos, sumusunod sa Kanya. Mababayaan ba ng Diyos ang mga anak niyang matuwid sa panahon ng kahirapan at kaguluhan? Awit 29:11.
Ang Panginoon ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Ano po ibig sabihin nito? Hindi matadamay ang mga tao ng Diyos na matuwid sa mga kaguluhan sa mundong ito. Hindi sila maaapektuhan ng kahirapan o kahit pa ng krisis. Kahit nakapaligid sa kanila ang maraming panganib at kahit nasa gitna sila ng digmaan, hindi sila mapapahamak. Mabubuhay silang may kapayapaan sapagkat nasa ilalim sila ng pagkukupkup ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ganito sana, mga kapatid. Ganito sana ang pagpapalang mata mo nating lahat. Hindi lamang sa panibagong taong ito, kundi habang tayo ay nabubuhay. Higit sa lahat ang pangako ng Diyos. Na doon natin dapat itoon ang ating paningin. Sa ikalawang Pedro 3:13 hanggang 14, sabi ng Biblia, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Paano po natin maisisiguro na makapananahan tayo sa bagong langit at bagong lupa, ang bayang banal? Sabi ng Biblia, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Mga kapatid, hindi man po tayo mayayaman sa mga material na bagay. Subalit sa realidad, sa harap ng Diyos, tayo po ang tunay na mayayaman sapagkat ang pinakadakilang kayamanang kaloob ng Diyos ay ibiniyaya niya sa atin bunga ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Ang kayamanang yun ay hindi kayang tumbasan o bayaran ng anumang kayamanan sa mundo ito. Lagi nating idalangin sa Diyos na patuloy na tayong tulungan makapamuhay ng malinis at matuwid upang hindi niya tayo iwan at pabayaan kailanman. Binibigay namin sa inyo ang sandaling pagkakataon para kayo maghabilin sa Ama sa unang pagsambang ito ng panibagong taong 2025. Tiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang kapakanan ng ating pamilya. Bahala na siya sa atin. Huwag lang tayong bibitiw sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayong mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Sa unang pagsamba namin sa taong ito, ginabayan mo kami kung paano kami mabubuhay. Ikaw ang aming kasama. Kailangan naming magpatuloy sa paglalakbay sa mundong ito na ipinakikipagbaka ang pananampalatayang kaloob mo sa pamamagitan ng lubos na pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong mga pangako. Narito na kami, magkakapatid. Ama, bago namin iwan ang pagsampa, humihingi kami sa iyo ng basbas. Halika sa piling namin. Muli mo kaming basbasan. Pagpalain mo ang mga magulang. Lalo mo kaming gawing mananampalataya. Matatag na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga aral. At ito ang panindiganan namin na patuloy na ipamahala sa aming pamilya. Patuloy naming pangunahan ang aming mga anak sa lubos na pagsunod, sa malinis na pamumuhay, at sa pagtatalaga sa mga paglilingkod at pagsamba sa iyo. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, ano man ang aming masagupa, tulungan mo po kami na lagi naming itaguyod ang mga paglilingkod sa iyo. Walang sino sa amin ang tatalikod at uurong sa paglilingkod. Kahit mahirapan kami, kahit mabigat ang mga pagsubok, tulungan mo po bawat pamilya manatiling nagkakaisa sa pagtataguyod ng kanalan. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Pag nakikita mo kaming nagsisikap
nagtitiyaga, na kahit nahihirapan, pilit na nagpapatuloy. Pag nakita mo naman kaming tumatawag, nananalangin sa iyo, mula sa langit na yung tono. Dinggin mo ang aming mga daing. Iulat mo ang iyong mapagpalang kamay. Hayaan mo na basbasa ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang iyong mga kabataan na may mga pangarap sa kanilang buhay. Gabayan mo sila't pangunahan. Turuan mo silang pahalagahan ang iyong mga kautusan. Huwag nilang pabayaan ang mga pagsamba. Sampalatayanan nilang lubos ang iyong mga pangako. Tulungan mo po sana ng kanilang ipagpaunang lagi ang mga bagay na espiritual. Bigyan mo ng katuparan ng mga pangarap nila. Bigyan mo sila ng mga tagumpay sa kanilang mga mitiin sa buhay. Higit po sa lahat, tulungan mo kaming lahat na matapos ang aming takbuhin. Datnan kami ng iyong bugtong na anak na nasa kalagayang masisigla, masayang nagpapatuloy sa paglilingkod, nabubuhay sa pagsunod sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa huwag mo kaming bibitiwan, alalayan mo kami araw-araw. Alam naming lalong bibigat pa ang pagdadala ng buhay sa taong ito na aming lalakbayin. Itinitiwala rin namin sa iyo ang aming kapalaran. Maawa ka, Panginoong Yesus. Bantayan mo ang aming mga lakad. Bantayan mong aming mga puso. Huwag kaming magkamali sa pagpupusya. Lagi naming palagahan ang aming karapatan. Lagi naming ipagpauna ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Huwag kaming maiwan sa paglalakbay. Walang sino man ang madadaya. Kundi lahat kami ay magpatuloy hanggang wakas. Sama-sama naming manahin ang buhay na walang hanggan. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mo kaming binasbasan sa aming paglalakbay sa taong ito. Ikaw ang aming patnubay. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.